puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan magsiopit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ang bibigay halaga, pagpapala at direksyon sa ating buhay. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Marami pa rin mga martir na nagbubuwis ng buhay hanggang sa kasalukuyan sapagkat may paninindigan sa pananampalataya at tunay na kaibig-ibig ang kanilang naging buhay tulad ng ating pagdiriwang ngayon ng mga taga-Korea na itinanghal ng mga santo o panahasanin ng mga banal, si Father Andrew King Taigon sa pumpari yan, tsaka isang lay person o lay apostle na si Paul Chong Hasang at iba pang mga kasama nilang naging martir na humigit umulang 103 ang nabasa ko sa aking pagnilinilay tungkol sa naging buhay nila na nagbuwis ng buhay alang-alang sa pananampalataya. They're all converted to Christianity, ngunit noong 19th century, sila ay binihag upang sila ay patayin, sila ay mamatay ng dahil sa pananampalataya. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong aming mga martir na ipinagdiriwang ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Napakiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita,
na siya'y mabuti, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang makakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinututugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masan ninyo ang taong ito, matakaw at nang maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapistahan ngayon ng mga taga-Korean, taga-Korea, sa Seoul, Korea, sapag ngayon nakapistahan ang kanilang naging dakilang mga martir at talagang mula noong sila ay gawaran ng pagkabanal sa pamamagitan ng kanilang pagkamartir, pabuwis ng buhay ni John Paul II, Saint John Paul II, at nagwagi ang kabutihan laban sa kasamang umiiral nung araw noong 19th century, 1860 plus or 46, kung ako hindi akong kakamali. Basta nung mga panahong iyon, you just imagine, more than 1,800 years in Christianity na dumating ito sa bansang Korea, marami pa rin ang talagang ayaw bigyan ng halaga at kahulugang may Kristiyanong pananampalatayang umiiral at sila ay pinapatay. 103 martyrs at silang lahat ay ginawaran ng kabanalan ng buhay sa pagbubuwis ng buhay nila. Alam ba ninyo sa St. Andrew Kim Taigon, pinugutan ng ulo yan. Kasama yung kanyang tatay. Ako yung nalungkot. Nabalitaan ko, nakita ko, nabasa ko yung mga ganitong maikli nilang kasaysayan. At isang lay person pa, si Saint Paul Chong Hasang, at sa Koreano din siya, at sila ay nagbuwis ng buhay alang-alang sa pananampalataya. Tama-tama itong ating mabuting balita, iugnay natin sa kanilang pag-aalay ng kanilang sarili. Isang talinghaga ang dinating na ating Panginoong Kristo upang sabihin, ano mahilambing natin sa mga tao ngayon, nung araw, parang ganyan din, parang hanggang ngayon, pinapahig na ating Panginoong Kristo. Marami siya sinasabi laban sa mga pariseo at mga Pariseyo at mga eskriba upang sabihin, tulad ninyo, ganun din, kung ano yung mga tao nung araw, noong talinghaga, ano makatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, tinututugan pero hindi na sila na sumayaw, nanambitan pero hindi sila tumangis. Kaya ibig sabihin, dumating si Juan Bautista sa lugar nila
Ngunit hindi nila pinansin kung ano yung sinasabi ni Juan Bautista. Ang pahayag ni Juan Bautista ay ang pagsisisi sa makasalan, magbagong buhay at pabinyag o pabautismo sa ilog Jordan para sabihin iyan ang pagpapatawad ng Diyos. Marami ang tao na sumama sa ganito. They were all converted and they were all also asking John the Baptist, ano gagawin namin ngayon? Ibig namin magbago. Sa panawagan ni Juan Bautista na pagbago ng mga tao, pero may mga ilan din na talagang tumalikod at ayaw silang makinig, ayaw silang manambitan, ayaw silang umindak o sumayaw sa tugtog ng mga plauta na talagang walang kibo, walang pakialam, tatalikod na lamang. Pero marami mga tao ang talagang sumasayaw sa saliw ng plauta. Marami mga tao, matalinghaga sasabi ko, marami mga tao nananambitan, umiiyak sila sapat ganito ang kanilang nakikita. Pero mga taong waipek o kaya walang damdamin o walang pagpapahalaga sa kaisipan at sa mga takbo ng mga pangyayari sa buhay na meron isang anak ng tao. Narito si Kristo na nagpahayag tungkol sa pag-aari ng Diyos, nagpaliwanag, nagpakita tungkol sa pag-aari ng Diyos. Pero waipek sa kanila, alam sila pa rin ang number 1 na kalaban ng ating Panginoon Kristo. Kaya ganito rin ba ang ating sasabihin sa ngayon? Maihambing ba natin ang mga tao noon hanggang sa kasalukuyan sa mga batang naglalaro upang sabihin, tinutugan namin kayo ng plauta pero hindi kayo sumayaw, nanambitan kami ngunit hindi kayo tumangis. Hanggang ngayon ba, yan din na dahilan sa pagkakasala o dahilan sa hindi natin pagtanggap sa ating Panginoong si Jesucristo? Kung ang mga tao noon sa Seoul, Korea ay sumayaw sa saliw ng plauta, hindi mangyayari na talaga may magbubuwis ng buhay. Ibig sabihin, everybody should be converted or everybody might be converted kung sila'y sumama sa tugtog ng panahon. Ano yung tugtog ng panahon? Jesus Christ has come. Believe in Him. Jesus Christ is in their midst. Listen to Him. Hindi nakinig. Ayaw nilang tanggapin ang mga Kristiyanong pamumuhay at mga turo at gawa ng ating Panginoon Kristo sa talinghaga. Ayaw nilang sumayaw kahit na sila'y tinututugan ng plauta, nakasimangot pa sila sapat sila'y nasa panig na kadiliman. I don't want to judge, pero sa ngayon, sasabihin natin, laganap ang Kristiyanong pananampalataya upang hanggang sa kasalukuyan, mga tao nabubuhay sa kadiliman, sa kasamaan, sa kasalanan, at patuloy pa rin ayaw tanggapin, bagamat may tugtog ng plauta, ibig naman ng bitan, di kayo tumatangis, mga ganung mga bagay upang hindi lubusang tanggapin ang buhay pananampalataya o kaya itakwil ang buhay pananampalataya, ayaw makinig sa mga salita ng Diyos, ay tumalima sa mga gandang buhay na dapat sanay kanilang tatahakin sa landas ng kabutihan, kabanalan at lahat-lahat ng iyon upang sabihin, anuman ang mangyari, maninindigan kami sa mga pahayag ni Kristo, sa kanyang kautusan, sa kanyang mga gawa, sa kanyang magandang halimbawa at lahat-lahat na tungkol sa buhay pananampalataya. Oo, itong pagdiriwang na ito ay nagtuturo sa atin na mayroong forgiveness coming from the Lord. And forgiveness in order for us to realize many things as what is expected by the Lord for us to reflect upon, to do, and to manage in all the activities of our everyday life situations. Kaya ito ngayon, nangyari na ang mga bagay na iyon. Nagninilay-nilay na tayo, pero hanggang kasalukuyan ba? May plautang tumutugtog, ayaw kayong sumayaw. Meron nananambitan, ayaw kayong tumangis. Ano kulang? Ano pa ang hinahangad ninyo kay Jesucristo upang lubusan kayong maniwala, tanggapin
at bigyan ng pagpapahalaga ang kanyang mga aral, ang kanyang salita at gawa sa mismong buhay mo, buhay ninyo, na ito ang dapat magtutuwid sa mga landasin ng kamalian, magbibigay ng iba yung buhay sa kinabukasan at magbibigay ng maraming pagpapala sa patnarian ng Diyos na buhay sa iyong piling ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga gawain ng pagpapala at pahayag natin sa pamamagitan ni Jesucristo pagpapalang handog sa ating buhay. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dito natin tinataas ang ating mga panalangin. Ibig namin natin makamit sa buhay, pagpapala, kaayusan para sa matuwid na pamumuhay at pinanindigang pananampalataya mga panalig ang hangarin ng Diyos para sa atin upang lahat ay makakita ng tamang landas sa matuwid na pamumuhay at patuloy na tanggapin ang mga biyaya na nagbibigay buhay. At tataas natin ito, ang lahat ng ito ipinapahayag natin sapagkat ang Diyos ay mapagpalang handog para sa buhay natin at kaya ay ang taglay ang araw mabuting balitang pang ating mapanuntunan. Kaya ang lahat itong ating mga kahilingan, ibig natin makamit sa buhay ay pagpapalang handog sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming mga pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, ang mga martir ay parangalan. Sila'y panakapanalig naming mga pinaninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nang isiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, pinapagkait inuming, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga banal at mga apostol at mga martir na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Pahayag natin ang kadakilaan ng Diyos sa maraming pagpapanibago ng ating buhay sa matuwid nating pamuhay, naway manindigan tayo, buhay sa pananampalataya. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin pulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng sa amin. O Diyos, Dei qui tolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ngin kina San Andres Kim Taygon at San Pablo Chong Hasang at mga kasama. Ama naming lumikha at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtataguyod, naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo. Pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Andres Kim Taygon at San Pablo Chong Hasang at mga kasama, ipanalangin niyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mo kami pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod mo natin pagtatanghal sa kabanal-banal ng sakramento sa ating pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin. Sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating banal na gawain. Salamat po. O salutaris hostia, quae celi pondes hostium, bella premon hostilion, naromor per auxilium.
pagpapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Bihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ang may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo
atraque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, praise the Tiei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iudicer sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa Purihin langit. ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament, o